Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ay si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. It's 1:03 in the afternoon. Medyo humihingal ho tayo. Tayo ay broadcasting live pero from my home. Sa bahay ko po, phone patch lang ito. Kaya yung mga ibang tao na bakit sabi iba yata daw ang aking boses. Kasi ho, phone patch. Bakit? Kakalabas ko lang ho sa ospital. Yung last time, yung sabi nga ng mga text sa akin last week, sabi niya, parang Miss Malu, yung inyong episode, tape na yon, replay lang ba yon? Sabi ko sa kanya, tama kayo, replay. Kasi nasa ospital ako noon. Total hysterectomy po. Sasabihin ko po yan sa inyo after a while. Pero live po tayo from my home kasi hindi ako pwedeng makaalis. 2 weeks pa ho daw ako dapat maghilom ang aking napakalaking sugat. Hello? Hello? Yeah. Okay. So, ito po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan, dito sa very first professional life coaching on air program for the masses. Yan ho. So, i-text nyo na. Every Sunday ho tayo, 1 to 2 p.m. So, text nyo na po ang inyong mga tanong. Hindi po ako sumasagot ng phone calls. Text lang po 0919-873-1921. At pwede naman din ho live streaming tayo www.dzrhnews.com at press na lang po ang mag-usap tayo at press yung RH TV. And problema lang ho, hindi makikita ang live streaming ako. It will just be my picture. Okay, so, ano na ho ba ang ating tatalakayin ngayon? Maraming salamat pala kila Aki Rene. Hindi ko lang alam kung si Efrain ba o si Ray yung last week nandyan. Pasalamat din ako EJ Ayalde that pinasisihan nila ako last week because I was still under general anesthesia habang nag-e-ere ang ating programa. Ayan. At by next week ho, okay, God willing, I will be live on air dyan ho sa ating studio. Live din ho naman ako ngayon. Kaya lang, phone touch ho tayo. Ayan. Ano daw ba ang nangyari sa akin? Well, sabi ko ng doktor through my exam last 2 weeks ago, yung before na hospital ako, meron daw po akong malignant tumor sa aking uterine lining. Ito po yung bahay bata. Kailangan ho daw na immediate surgery. Gusto nga immediate eh. Tapos pa nga ng 6 days kasi marami tayong, hindi ako basta-bastang papasok sa ospital, ano? And so, napilitan akong pumasok. Ayan, kulang na ho ng internal part si Miss Malu. Inalis ko ang kanyang uterus, 2 ovaries at fallopian tube. At bukas po, Lunes, malalaman natin kung nakuha po lahat ang malignant tumor. So, napakahirap po pala. Napakahirap mag-recuperate sa haba ng ating hiwa. It's 6 inches po. 6 inches. Anyway, sige, maraming salamat sa nag-text sa akin ngayon. Nagsasabi sa akin na mamahinga daw ako. Oh yes, mamahinga ako. Pero kailangan natin mag-ere kasi miss ko na kayo eh. Miss ko na kayong lahat. At i-share ko din sa inyo. Tatanong sa akin dito, ano daw ba yung naiisip ko? Ay, habang ako nasa operating room, ay marami ho. Let me share it with you. Later. O, sige.
Tatalakayin natin is 1:09 in the afternoon. Tatalakayin po natin ang una nating case at tingnan natin kung mababasa ko to, no? Sa dami. Okay, hindi sinabi yung pangalan niya. Sabi lang niya, "Hi, Miss Malu. I need your opinion. My sister, ayaw mag-asawa, pero gusto magkaanak. Through magpapa-inject na lang daw siya ng semen." Magpapa-inject, ha? Okay, are we on? Alright. Do you think it's morally right or wrong? Ano po ba mga consequences nito? Tapos biglang sabi niya, another question. Many people here na hindi magkaanak are considering artificial insemination or hiring surrogate mother. I heard from you, talking daw before, it's against daw, sabi ko daw, against the will of God. But people are saying, buti pa yan, kaysa iba dyan, anak ng anak, pinababayaan lang. Naguguluhan po ako. Please enlighten me. Thanks po. Okay. So, ang heavy na nga ng pakiramdam ko. Heavy pa, yung tatalakayin ko. Inapangako ko sa'yo ihe. So, ito na. Okay? Ang artificial insemination ay different from surrogacy or surrogate mother. Oro pareho ang start nila. Okay? Ang umpisa ng proseso nila ay yung semen at saka yung egg from the wife. Okay? Yung mga doktor, pinagsasama sila sa isang test tube. Okay? Kaya ang tawag sa kanila mga test tube babies. Okay? Tapos yung egg na na-fertilize na, nabuo na, binabalik ulit doon sa same woman's uterus, no? Doon sa pinanggalingan ng egg ng babae to fully develop. Yun ang artificial insemination. While surrogacy or surrogate mother, maaaring ibig sabihin different donors and different uterus. Ang ibig sabihin, okay, ang ibig sabihin nun, different ang nagbibigay ng sperm at nagbibigay ng egg, at iba pa din iba pa rin uterus pinaglalagyan ng fertilized egg, para mabuo. Ayon. Now, ang tanong dito, is it right? Bago ko sagutin yan, gusto ko munang sabihin sa'yo ang basihan ko, no? Ang basihan ko is God's design for children is to be born and raised by both biological mother and father in a loving relationship. Okay. So, ang ibig sabihin nito will be yung sex para makabuo ng bata ay ginawa lang ng Diyos within marriage. Una yun, ha? Kaya kailangan mag-asawa, magse-sex. Yung mag-asawa, living together as a legal family. Asawa talaga sila. Kasal sila at ayos ang pamumuhay nila sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. Okay? Tapos, kapag sila ay nagtalik, magkakaroon sila ng anak, mabubuo yung anak, kaya ang tawag sa kanila, biological father and mother. Okay. Tapos, bakit ganon ang design ni God? Para magkaroon ng responsibilidad ang dalawang tao over the child. At yung bata, protektado ang legal rights niya. Right? Yan ang disenyo ng Diyos sa maayos na buhay. Okay?
biological mother and father, sa legal na samahan, sila ay nagmamahalan, responsable, iluluwang nila isang sanggol para ito ay mapalaki ng maayos. Yan po, okay, ang disenyo ng Diyos sa anak, sa bata at sa mag-asawa. Na, kung yan ang pagbabasihan natin, therefore, okay, just to answer the question here, hindi ka ayo-ayo, he is not pleasing to God. No? Hindi natutuwa ang Diyos kapag legal ngang mag-asawa, pero kadami-dami naman ng anak. Pero neglected, hindi binubuhay, ginugutong, ginugulpi, pinamimigay, kung lahat, pinagbibili, whatever. Iyan ay isang kasalanan at accountable ng mga magulang na yan, maski na sila ay biological mother and father at sila ay legal na kasal, nakakasala pa rin sila kasi hindi nila tinutupad ang dapat na papel nila. Kasi kailangan lang nilang magkaroon ng nilang magluwal ng mga anak na pwede nilang buhayin. Kung ang kaya ng sweldo nila ay isang anak, huwag silang mag-aanak ng 10 o 5 for that matter. Diba? Kaawa-awa ang mga bata. Pangalawa, ang mga anak natin ay hindi natin propriedad. Sabi natin, hindi sila possession. Love ko, ano ba yung possession? Pag-aari. Ayan. Ang mga bata ay hindi natin pag-aari. Sila ay human beings. Sila ay mga tao na may karapatan to have a better life. Hindi mo pwedeng sabihin, gagawin ko, maski anong gusto kong gawin, inanak lang kita. Abay, pagkakasala ho yun. Okay? Yung anak na ho yun, bigayan ng Diyos. At yung ginusto ninyo, kaya dapat yan palakihin ng ayos kasi hindi ninyo pag-aari yan. Ang may-ari sa kanila, ang Diyos. Kayo ay steward lamang. Dapat yung alagaan yan. Okay. Miss whatever. Wala kayong pangalan binigay sa akin. So, pues, anong sasagot ko doon sa tanong mo? Sinagot ko na yung isa. Mas mabuti daw pa yun kaysa doon sa maraming anak, pinababayaan naman. Yun ang sagot ko dyan. Okay? Miski na legal, miski na ganyan, pero kung nababayaan, kasalanan pa rin yun. Ngayon, punta tayo sa sister mo. Yung kapatid mo ay single. Walang asawa. Pero ayaw magkaroon ng husband. Pero gusto ng bata. Okay? Anong tawag mo doon? Kaya base doon sa basehan natin, yung disenyo ng Diyos para sa bata, will be it negate. Negate ang ibig sabihin na binabaliwala ang God's design. Kasi, bakit ayaw niyang magkaasawa, pero gusto niyang magkaanak? Anong mga wala kang sinasabi sa akin, di ba? Kasi, ang the best gift na maibibigay sa ating mga anak ay to love each other as husband and wife because this gives children security. Okay? Ngayon, anong purpose nga for having children? Okay, but not a husband. Siguro, ayaw niyang maging responsable sa asawa at feeling niya, madaling alagaan ang anak at magagawa niya lahat ang gusto niya. Kaya anong tawag niya doon? Yung selfish motive. Okay? Selfish. Ang gusto niya, masaya siya, pero hindi niya iniisip kung anong magiging kapalaran at future ng bata na walang lalaking ama. Second, gagamit siya ng similya ng iba. O, di ba? Abay, sabi mo, hindi mo kami nag-sex, hindi naman kami nagkasala, wala naman kami sex outside marriage. Ginamit mo yung similya niya. And for what purpose? Para sa'yo rin. So, kung ako sa tanungin mo, Iha, hindi tama yon. Ayon sa disenyo ng Diyos. At anong consequences? Magpalaki ka nga ng anak na walang tinitignan ama. Nako, napakahirap po yan. Magkakaroon ng maraming dysfunction ang bata. Okay? Now, etong dadagdag ko. Okay. Iba daw kasi married. Ano gagawin nila? Wala naman silang anak, pero gusto nilang magkaanak. Ibang usapan na ho yan. Okay? So, it's 1:19 the afternoon. Bago, mabibitin mo tayo. So, bago ko sagutin yan, bago kayong bibitaw,
Ito po, si Ms. Malu Cervantes, ang life coach ng bayan. Ito po yung ating Sunday habit na mag-usap tayo, Ms. Malu, the first professional life coaching on air program for the masses. Babalik ho after a few minutes. Wag ko kayong alis dyan. Mga misis, Bonding with the family, pag may time. Try ng bagong recipe, pag may time. Business, pag may time. dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash, tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nagbibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po unique. It's your toothpaste at your price. ACS. Isang high-tech na parking space ng mga bisikleta ang itinayo sa bansang Japan. Ayon sa Giken Limited na siyang gumawa ng nasabing EcoCycle Anti-Seismic Underground Bicycle Park. Aabot sa 204 na standard bike ang kayang maipark dito, kung saan sa loob lamang ng 13 segundo ay tuluyan ng maipapark ang isang bisikleta at aabot naman ng 10 segundo upang makuha ng may-ari ang kanyang bike kapag gagamitin na ito. Ginagamitan ito ng card system na nagkakahalaga ng 1,800 yen o halos $21 a month. Ang sensor ng gulong ang nagbibigay ng signal na may ipapark na bisikleta. Ginawa ang nasabing underground parking garage upang maiwasan ang pagkalat ng mga nakapark na bisikleta sa daan. Isang falls na tinaguriang Pool of Death ang patuloy na dinarayo sa Hawaii sa kabila ng babala ng mga otoridad na delikado ang maligo dito. Ang nasabing falls na tila isang swimming pool ay may lalim na 20 feet at abnormal ang pagtaas at baba ng tubig dito. Makikita po sa video ang pagtaas at maya-maya lamang ay pagbaba naman ng tubig sa nasabing pool. Itinuturing ng mga naka-experience ng maligo sa nasabing pool na swim of a lifetime ang pagpaligo dito. Ang nasabing pool na matatagpuan sa stream ng Hulea ay ang Kipo Falls. Ay kung mag-asawa daw, legal na mag-asawa, can provide naman for the children. Kaya lang talaga hindi magkanak eh. Okay. Now, masama daw ba ang magpa-artificial insemination o surrogacy or surrogate mother? Now, kung ang sabi ng doktor ay physical na limitasyon, ay sabihin, may sperms na maayos naman yung pamilya ng lalaki at ng husband at okay naman ang egg ng wife, hindi nga lang magkatugma-tugma sila kasi siguro may diferensya. Pumunta sila ngayon sa isang doktor at nagpaganon sila. Ang tawag doon is step up. Okay, step up. Ang ibig sabihin, ang sabihin nun, humihilang po sila ng tulong sa siyensya. Okay? Pero sinilya pa rin ng husband at egg pa rin ni wife. Okay? Ang gagawin lang i-fertilize lang sa test tube at ipapasok sa uterus ng wife. So for all intents and purposes, biological parent pa rin sila. Sila pa rin ang tunay ng mga magulang. Humingi lang sila ng tulong sa siyensya. So it meets the criteria that the criteria for God's design. So sa akin,
tama yun. Tama yun kasi wala naman silang ginabayad, humingi na sila ng tulong sa siyensya. Itong sitwasyon na to medyo napaka-komplikado. Mag-asawa nga sila legal, meron naman silang kakayahan na buhayin ang mga magiging anak nila. May difference lang yung isa. Either yung simila ni husband, may difference siya, or may difference ang egg ni wife. Okay? So, kailangan nilang kumuha ng ibang egg ng ibang babae. At meron din diferensya ang uterus ni wife. Kaya kailangan yung fertilized egg lumaki, mag-develop sa bahay bata ng ibang babae. Yan ho talaga ang surrogate mother. Naku, napaka-komplikado nito. Ayoko sabihin dito, ang sasabihin ko na lang sa inyo, pumunta kayo sa pastor ninyo, kayo sa doktor ninyo, at kausapin niyo ang Diyos at gamitin ninyo ang inyong konsensya. Okay? Yan ho ang ating ang masasabi sa inyo. Hindi mo sa akin binigay yung pangalan, pero pwede. Pagkatapos ko sagutin na to, sabi ko kasi makinig ka, so I suppose nakikinig ka. Pwede, i-text mo ko kung ikaw nakuha mo ang aking sagot. Ano? Okay? Sige. Humihingal pa rin ho. Sige. Case number 2. Pero bago ko sagutin ito, meron ditong pumasok. Hindi ko malaman kung anong ibig mo sabihin dito, Iha. Right? Tingnan muna natin. Jag. Okay. Tingnan natin. Good afternoon po. Tatanong ko lang. 2 months na po akong delay. 2 months, ha? Mabubuntis po ba ako pag ginamit after mag-miss? Anong ginamit? Siguro, ano gagamitin mo? Yung pills? Okay, pills? At kung ano bang klaseng, ang tawag nito, birth control method. Pero yung menstrual siya daw irregular. Aba, Iha, 2 months pumunta ka na sa doktor mo. Hindi ko na masasagot yan, ha? Dapat kung ayaw mo na magbuntis, mag-birth control ka na lang. Okay? Alright. Yan, ha? Sige. Okay. Case number 3. Aray. Okay. So, Miss O. Galing ka, Miss O sa Bukidnon. My gosh. Hello? Are we still on? Hello? Yes, okay. Sorry. Okay. Ano po ba ang dahilan, sabi ni Miss O, bakit naghihirap sa buhay ang isang tao? Nako. Napakarami, Miss O. Sinabi ko na lang sa kanya, makinig ka na lang. Ngayon, para sagutin ko. Ang hirap naman sagutin ng inyong mga tanong sa text. Okay. Siguro yung naghihirap ay naghihikahos, no? Si English yan is living in poverty. Yung sobrang hirap. Kasi ang buhay, may mahirap, may masarap. Kung normal yan, yung pagpun sarap Pero siguro ito will be naghihikahos, no? Okay? Now, maraming dahilan, bibigyan kita ng 3 top reasons. Pag umubuho ako, masakit ang aking tahi. Okay. Yung unang rason ay ang paghihikahos ay resulta lamang is the result of wrong thinking and wrong living. Ang ibig sabihin nun, resulta lamang ng maling pag-iisip at maling pamumuhay. Kasi ang pamumuhay ho ay nanggagaling sa pag-iisip. Kasi kung utak mo ganito, di ganito yung buhay mo. Kung utak mo naman na iba, di ganito magiging buhay mo. Ganun ho yun. So, ang ibig sabihin ng hunong kagagawa mismo ng taong naghihikahos. I will explain. Okay. Kasi marami kong meron akong kailan lang na coach nito Okay. Yung lalaki, tamad. Ayaw magtrabaho.
Ayaw humanap ng trabaho. Gusto lang niya matulog maghapon at mag-computer maghapon. Tamad. Okay. Tapos, hindi nakatapos mag-aral dahil hindi dahil sa wala siya na itutustos. Dahil ayaw mag-aral at puro bulakbol ang inatupang. O, di natural. Hindi siya natapos. Natural, wala siyang makuhang matinong trabaho na magbibigay sa kanya ng panghanap buhay, sweldo, pangkain. O, makipag-sex na hindi naisip na baka mabuntis. Nabuntis nga ang babae. Di nagkaanak sila. At sunod yung mga anak. Wala lang ipakain. Okay, dumami pa yung anak. Siyempre, hindi maalagaan ang mga bata dahil yung babae, ganun din. Okay? So, naglalasing at nagdodroga para makalimot. Okay? So, can you imagine this? Pag lumaki yung mga anak niya, ganito rin naman nangyayari kasi wala rin naman, pinag-aralan, wala rin ganon. Nakikita, napakapangit na role model. No? So, isang henerasyon ganito. Kaya, ito hindi kong sabihin, kaya nag-iikahos na yan. Lahat ng ginagawa natin ngayon ay may epekto sa kinabukasan. Huwag niyong kakalimutan yan. Ang masama pa dito, ayaw harapin at ayaw tanggapin na kasalanan nila ang lahat. Palagi ang sisi yung ibang tao. Hindi daw sila tinutulungan ng kamag-anak, hindi daw sila binibigyan ng trabaho, sinisipa daw sila sa trabaho dahil hindi daw. Alam mo na, lahat na lang may kasalanan, pero sila hindi. Okay. Pag ganyan ng ganyan, maghihikahos talaga kayo. So anong kailangan? Kailangan you have to put a stop on the blame game. Ang ibig sabihin, harapin nyo na kasalanan ninyo at mag-umpisa kayo ngayon na magbagong buhay. Hindi kayo pwedeng magbagong buhay kung hindi nyo hinaharap at tinatakbuhan nyo. Ito lang, kakatek sa akin. Yung kalibin niya, 4 yung naging anak. Pero, okay, naghiwalay no. Ngayon, kalibin niya. Pero, humihingi ng sustento yung babae. Natural, dahil inanakan siya ng 4 Tapos, wala naman daw trabaho yung kalibin niya. Paano daw makakapagbigay ng sustento? Kayo magkalibin ngayon. Baka sa next topic, next mo sa akin is, huwag ko lang maibuhay sa anak mo. Trabaho ba yan? Ikaw naman ba ka pumatol sa kanya? May I ask? Diba? Alam mo, ganyan ang ginawa mo sa ex niya. Gagawin din sa'yo yan. Ngayon, malaking problema kayo, no? Kasi wala siyang trabaho. Kung ikaw naman ang may trabaho, mahirap bumuhay ng 4 na hindi mo anak at magiging anak ninyo. So, ganyan lang yan. Paulit-ulit sa isang henerasyon niya. Okay. Now, pangalawa, sana nakikinig ka para mag-isip-isip ka kung tutuloyan mo pa yung kalibin mo na yan. Pangalawang rason, okay, ito ay resulta, it is the result of disobedience and sin against God. Ito ay resulta, ano ba disobedience ko? Sa paglabag. Yan. Sa paglabag, hindi sa pagsunod at kasalanan against yung pinag-uutos ng Diyos. Ayan. Alright. Now, maski ayaw mong tanggapin na kasalanan ayon sa batas ng Diyos ang ginagawa mo. Okay? Ginagawa natin. Kasi ayaw mong tanggapin. Sabi, hindi ko tinatanggap. Hindi ko kasalanan yun. Okay, maski na. O kaya naman, wala kang kinikilalang Diyos. Sabi, wala akong Diyos. Hindi ko naniniwalaan ng Diyos na yan, sa Biblia na yan. Hindi ako naniniwala dyan. Sagot, maski na. Hindi ka absuelto sa resulta. Kasi, ang resulta ng paglabag sa utos ng Diyos ay hindi nakasalalay kung kinikilala natin siya o alam natin o hindi alam natin. Ignorance is no excuse. Okay? Okay. Kapag nilabag mo ang isang batas, magsasuffer ka pa rin ng kanyang consequences. Tanggapin mo man yun o hindi, ganun yun. Okay. Example, marami itong nagte-text sa akin. Marami, Nangaliwa, either si Mrs. or si Mr.
nasira ang pagsasama, natural. Diba? Napabayaan ang mga anak. Nagrebelde ang mga anak. Okay? Hindi naalagaan, hindi nakatapos. Okay? Yung mga nagbuntis, napabuntis, whatever. Okay, walang mapakain. Tuloy-tuloy, in short, sirang sila, naghihikakot sila. Okay. So, saan ang galing yun? Hindi ba? Dahil ang sabi ng Diyos, kapag ikaw ay nagpakasal at nag-asawa, you are to remain faithful kasi ang tawag doon sa kasalanan ng adultery, pakikiati. Sabi mo, okay naman eh. Sige, okay, fine. Okay, pero ano ang consequence sa mga bata? Maaring masyado kang maraming pera, kaya kaya mo magtustos ng 10 pamilya, pero may epekto yan. Pero kung wala kang maipakain sa isang pamilya, tapos pa yung pamilya mo. Ayan. Hindi lang yan. Ito pa. Promiscuity. Ano ba yung promiscuity, love ko? Ito yung casual sex. Yung kung sinong makita, sige, sex dito, sex na, yung maraming partners. Ang tawag ng promiscuity in English. O tatawag daw dyan, laman. Asawa ko. Okay, tawag ng laman yan. Ay. Now, basta sex ito, sex on, nila namimili. Okay. Ano ngayon ang resulta? Maaaring STD, ito yung sexually transmitted diseases. Maaaring AIDS. Kinangailangan mo ng pera para sa medisina. Hindi ka pwedeng magtrabaho. Okay. Marami na. So, malaking problema yan sa buhay. Hindi ba? Okay. Mabuti pa, okay, sino ba nagtanong nito? Okay, Miss O, mabuti pa, sumunod ka naman sa sabi ng Diyos kung gusto mo na makamit yung promises ng blessings niya. Because dalawa lang yan. God said, if you obey me, I will bless you. If you sin against me, hindi kaganda ang iyong buhay. Okay? Sabi ni King David, sabi niya sa Salmo to, no? Now I'm old, before I'm young, now I'm old, but I have never seen the children of godly men beg for bread. Ibig sabihin niya, patanda na raw siya, pero bisyan daw hirap ng buhay, okay, hindi daw niya ever nakikita ang anak ng mga makadiyos na mga tao na namamalimos ng pagkain. So, ang sinasabi niya dito, kapag sinunod mo, okay, ang kanyang pinag-uutos, the blessings will be there, miski na sabihin mo na mahirap ang buhay, kamukha ko, may pinasabihin ko na na-hospital ako, sabi nga ng mga friends ko, Malu, you are serving God. Bakit pinabayaan ni God na magkaroon ka ng malignant tumor? Bakit kailangan pasok ka sa ospital, alisin yan? Wala ka tayong pinag-uusapan gano'n, miski na will be, nangyayari ho talaga yan. Pero in spite of that fact, will be, kay generally maayos ang buhay. Okay? Yung pangatlong rason na bakit naghihikahos ang tao, ay ito pa din sabing corrupt government at corrupt economic system. Kasi yung pera na dapat mapunta sa ayos ng pamumuhay ng nakararaming tao, napupunta lang sa bulsa ng mga, alam mo, nasa Empower, yan ho. Okay? Kaya nga ho, ito, ang sagot ko lang dyan. We have to vote wisely. Takot ang eleksyon. We have to vote wisely. Kasi kung pinagbibili ho natin ang boto natin, magre-reklamo ba tayo na na-elect yung mga bumili ng boto? Kaya bumili ng boto yan, alam nila na hindi sila mananalo kung sila bibili ng boto. Okay, kasi kung gusto ng tao, ang isang kandidato, hindi na kailangan mo ng boto, million, okay, ang kanyang, what is it, yung, okay, ang difference ng milya ang diferensya, hindi ho ba?
Okay, wala akong perfecto na gobyerno. Tandaan ninyo, may sa Amerika, kumakalpak na sila, di ba? Pero, okay, yun ay isang pamamaraan. No? Isang pamamaraan. Now, yung sinasabi kong corrupt economic system, ito yung greedy business practices. Ang ibig sabihin nito, may mga negosyante, okay, na puro pakabig. Alright, hindi binibigyan ng tamang sweldo ang kanilang mga empleyado. Kaya puro pakabig. Kaya, nagiging pang third na reason yan. Pero wag yung gamitin yan as unang rason. Kasi yung second and the first and the second reason ay mismong galing sa atin. Okay? So dito lang, hindi ko ikaw naman hindi pumalit ka ng trabaho, magtrabaho ka sa iba na mas maganda ang sweldo, pwede naman yan kung meron kang ibubuga. Now, sa Amerika, napaka-successful nito Tawag dito is boycott. Sabihin ng boycott, hindi, pag nalaman nila ng isang brand o isang negosyante o isang negosyo ay hindi tinatrato ang kanilang mga tao, meaning unfair business practices, ay hindi ho nila tinatangkilik. Pag hindi ho nila tinangkilik, di ba, baksa ko ang negosyo, tatangkilikin nila yung mga negosyo na may fair labor practices. Alam niyo ba, yun ang ginagawa ko. Kasi marami naman dyan sabihin mo ng sapatos. Ang dami naman ng klaseng sapatos yan, ang dami namang bilihin. Pag alam ko yung medyo pangit ang business practice itong isang negosyo ng sapatos ito, hindi maganda pa siya, hindi siya bibilin. Alam ko, isa lang ako, pero isipin niyo po, ang madlang tao ganon, hindi na tuturuan ng leksyon yung mga greedy businesses ngayon, di ba? Miss O, mag-text ka sa akin, sabihin mo kung nakuha mo yung 3 rason kung bakit ang maraming tao ay naghihikahos. Okay? Sige. Now, mahaba itong pangatlong case natin. In fact, ang tawag ko dito sa case na ito is 5-in-1. Okay, galing to kay Angel. Si Angel ay 16 years old at hindi ito yung first time na siya ay nasagot ko on air. Second time ito. Right? Marami ko din mahahagis ito. Pero, wag ko kayong halis dyan. Babalik ko si Ms. Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. At kung kayo ho pala ay may cable TV, Tico at signal ang provider nyo. Channel 18 ho tayo. At okay, kaya lang walang video. Okay, stills lang ho. Okay, so wag ko kayo mabalik dyan. Babalik ko si Ms. Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS. Kapa ka ng kapa, sana di basa. Kapa ka ng kapa, kapa ka ng kapa, baka pwede pa, kapa ka ng kapa. Tigilan na ang kakakapa sa New Heaven Baby Diapers. Hindi ka parating nag-aalala. May TLC, Total Leak Control System, inaabsorb ang wetness para iwas leaks. May adjustable tape at cottony cover. Wala nang kapa-kapa sa Heaven Baby Diapers. New Heaven Baby Diapers. ACS. When you use Pride Barretta, put stain away formula. Goodbye ang tumit mancha, sila'y magpapaalam na. Ang puti ng labada, ang bango-bango pa, matipid kasi matagal matunaw ko, ang dami ng malalabhan mo. Goodbye tumit mancha, hello Pride Barretta. Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bacteria. Tanggaling
presyong magaling din. Maging bahagi ng pagbabago. Pagbabago sa pagsagot sa problema mo. Magsama tayo. Magtulungan tayo. Ako si Greco. Greco Belgica. Sa programang taddarin nyo ng inyong reklamo. Sa lugar nyo, mga ahensya ng gobyerno, at kahit pa sa mga pribadong kumpanya, kampihan tayo. Laban sa kahit na kaninong tao, maging bahagi ng pagbabago. Ireklamo kay Greco dito sa DZRH. And this last quarter is always very, very special to me. Kasi marami nagte-text sa akin na dito nila nadidiscover ang ganda ng programa kasi ikot nila, kapipihit nila, nasitsyempohan. And then, at nagugustuhan nila ang aking mga sinasabi, at from then on, hook na daw sila sa Sunday habit nila. So, okay, ito ang mag-usap tayo, Miss Malu. Ako po ang life coach ng bayan, si Miss Malu Cervantes. Every Sunday lang po tayo, at 1 to 2 p.m. at DZRH kasi natatandaan ninyo yung aking private hotline na 0919-873-1921 pero nakakalimutan yung istasyon. Huwag naman kasi pag wala akong DZRH, wala tayo, no? Okay. Sige. Gusto ko lang bago ko pumunta kay Angel, okay? Nakakatawa yung mga sagot. Ay, naku, mga mga iho. Tanong, kakapit ka pa po ba sa taong mahal mo pero kung ilang beses ka nang binitawan at kaya-kaya kang tiisin? Lalaki ka ba o babaeng nag-text nito? Ano mo, iha o iho? Sentido komon. Kung kayang-kaya kang tiisin yan, hindi ka mahal at baliwala ka. Therefore, ikaw lang ang nagmamahal sa kanya. Hindi ka tatagal. Okay. Ayaw mong maghikahos. Ayaw mong sumama ang iyong future. Mag-isip ka ngayon pa lang. Okay? Sige. So, ito pala. Sabi nga, yes, Miss Malu, nakikinig ako. I get your point. Sorry po, talagang for texting this heavy topic. Hindi yan so sorry. Ako naman ang decision yan. Bonnie po ito ng North Cotabato, nakalimutan ko text name ko, get well soon. Oh, thank you, Bonnie, Thank you. Pero yung actually, very, very timely yan tanong mo, no? Okay? Okay. Hi, Ate Malu. Good afternoon. Hingi ako ng opinion kasi gusto ko na po mag-asawa, pero hindi pa po daw pwede kasi isasabay daw yung kapatid ko na gusto mag-asawa na rin sa isang taon. Basically, babe, ito yung ating paniniwala. Okay, pamanhiin, superstition. Na ang magkapatid, pag magkasukob, sukob talaga yun. Sukob sa taon, yung isa daw mamalasin, yung isa daw suswertehin. Okay. Since pamanhiin yun, akong tinatanong mo, hindi ako naniniwala sa pamanhiin Hindi ako naniniwala sa swerte at malas. Ang pinaniniwalaan ko ay kung ikaw ay sumusunod sa kautusan ng Diyos at maayos kang namumuhay, hindi swerte at malas yun. Diba? Pero, yung ibang mga kamag-anak ko na naniniwala doon, ang kasabihan nila, hindi, wala namang mawawala doon Sabihin nila, kaya ang gagawin, kung yung isa ay gusto mag-asawang ngayon, okay, yung isa naman, first day of the following year. Kunwari, nagpakasal yung kapatid niya ng Oktubre, siya, December. Ganun lang yun. Kung ikaw, natatakot ka, kasi kailangan mo ng conviction. You need conviction at matinding paniniwala sa Diyos para hindi ka matakot sa mga ganyang pamanhiin. Si Miss Malu, walang ganyang pamanhiin. Wala, hindi ako pinaniniwalaan yan. Pinaniniwalaan ko lang. Kapag sinabi ng Diyos ganito, ganun yun. Alright? Sige, ayos na, Dave, ha? Sige. Now, ito. Tignan natin, ang haba ng kanyang text, but I want to
I want to read it eh. Kasi yun ang basihan natin eh. Okay? Okay, ito siya. Blah, blah, blah. Okay, ito na siya. Miss Malu. Tama right. Okay, ayan siya. Paano, mahaba-haba ito, but I will read it kasi 5-in-1 issue ito eh. Ay, para hindi ko nasagutin yung marami kayo. Ito na lahat. Either one of these, nasagot na. Paano po makisama ng maayos sa mga taong ibang-iba ang mga pananaw at gusto sa buhay kaysa sayo? Yung kahit magkaiba kayo ng pananaw, paano po pa rin mapanatili ang magandang ugnayan? That's the first. Pangalawa, paano po ba magpigil at hayaan na lang ang manlalait? Nilalait siya. Ano po ba mga dapat gawin? Yung tipong inis na inis ka na sa mga masasakit na salita na naririnig mo pero sinasabi ng konsensya mo na hayaan lang sila. Okay, di ko siya na ano dyan. Ito yung susunod. Bakit po masama ang pagiging mahiyain? Yan ang unang niyang ano eh. Okay, pero wala ko sinasabing masama yun ha. Ewan ko, tinanong mo eh. Bakit po masama ang pagiging mahiyain? Dito po talaga maiwasan eh. May time talaga na nahihiya ako. Bigyan niyo po sana ako ng mga dapat kong tandaan at isipin sa tuwing nahihiya ako upang mapagtagumpayan ko ito ng maayos. Pasensya na po kayo kung masyadong marami akong tanong. Gusto ko lang po kasi matuto eh. Wish ko nga po may isip akong katulad ng isip ninyo para di na ako magtanong. Talaga po ako sa inyo. Ay, maraming salamat, Angel. Pangatlo, paano po maabot ng isang tao ang mga pangarap niya kung mahirap lang siya at wala pang talento? Ako po yung klaseng tao, sasabihin ko magbabago na ako at hindi na ako uulit, so umpisa nagagawa ko, pero pag hindi nagtagal, yun na naman ako ulit. Siguro ganun po ulit-ulit. Ano po ba ang mangyayari kapag ganyan ang ugali? O pag sinabi ko na di ko na kakainin ang mga bawal sa aking pagkain, so umpisa nagagawa ko, pag di nagtagal, kumakain ulit ako. Kagaya ng sinabi ko, matutulog na ako sa tamang oras sa umpisa, nagagawa ko, pero pag nagtagal, magtitiyot na naman ako. Ano po ba dapat kong gawin? Di po ako marunong kumanta, di rin ako magaling sumayaw, wala rin akong lakas ng loob. Kaya ano po ba ang mararating ko sa buhay kung wala naman akong ganyang kayang gawin? Wala akong talento, di tulad ng iba. Di ko alam ang gusto ko. Yan ang problema. Ang gusto ko. Kaya mismo, sana tulungan ninyo po ako. Paano ko malalaman ang gusto ko at paano po ba maging matagumpay sa buhay kagaya ng iba? Mahilig akong hindi tapusin ang isang bagay yung akala ko gusto kong gawin pero hindi pala. Kagaya po, bumili ako ng notebook para magsulat. Sa umpisa, maganda yung sulat kamay ko. Pero pagdating sa kalagitnaan, pangit na. At ayaw ko nang magsulat. Tama po kayo. Napakagaling niyo po. Idol ko talaga kayo. Sana naging tulad niyo na lang po ako. Siguro napakasaya ng buhay ko. Pero, Miss Malu, yung hindi ka pa life coach, nagkamali ka rin po ba sa buhay? May mga decision din po ba kayong pinagsisisihan ninyo? Okay. So, nag-break na ba ako second? Mukhang hindi Okay. Mag-break muna ako sa pangalawang beses. Hindi ko maalala kung nag-break na ako. Mag-break ako at babalik ko ako at sasagutin ko itong tanong ni Angel, ha? So, kaya nis dyan. Okay. Tuloy. Tuloy ba? Hindi ako pinag-break. Okay, siguro nag-break na ako. Okay, ito yung sagot. Nako. Angel, unang tanong. Paano makisama ng maayos sa mga taong iba-iba ang pananaw at gusto sa buhay kaysa sa'yo? Una, dapat alam mo ang tunay na gusto mo. Habang alam mo. At dapat respetuhin mo ang sarili mo. Ang ibig sabihin, huwag mong ipagpapalit ang gusto mo para lang matanggap ka ng iba.
In short, huwag mong pilitin ang sarili mo na magbago para matanggap ka ng iba at huwag mong pilitin ng ibang tao, okay, na maging katulad mo. Ang ibig sabihin, i-accept mo na different kayo at mag-uumpisa pa lang yan sa very clear vision kung anong gusto mo. May tawag sa English yan, live and let live. Sabihin, paano ba kayo magkakaayos? Hindi kabayaan mo siya sa gusto niya at gawin mo naman gusto mo. Hindi naman kailangan magpilitan kayo na magkaintindihan kayo at mag-accept kayo ng hindi, walang pilitan sa buhay ng tao. Kanya-kanyang kanya-kanyang type yan. Okay? Pangalawa, paano po ba magpigil at hayaan na lang ang manlalait? Pag nilalait ka, ang tawag doon, bullying. Binubuli. Tandaan mo, hindi dapat tinitiis ang pambubuli. Sabi, never kang pumayag na laitin ka. Kasi, ang panglalait ay nakakawasak ng sangkatauhan. You have to fight back. Ang ibig sabihin, hindi mo dapat pinapayagan yan. Dalawang klaseng approach, indirect, sabihin hindi diretso. Iwasan mo na ang makisama sa mga tao na walang ginawa kundi manlait sa'yo. Di ba pa nakikisamahan mo yan? Mamili ka na lang iba. Choose people you like. Ay, hindi ka ganyan. Kaya walang masama doon na iwasan mo yan. Palitan mo yung mga kaibigan mong yan. O yung direct approach naman ay diretsuhan. Sabihin mo sa kanila, tigilan ka na nilang laitin. Diretsuhin mo, kamatakot. Sabihin mo sa kanila, hoy, walang basagan ng trip ha. Respetuhin natin ng bawat isa. Kung ayaw yung ginagawa ko, di bahala kayo sa buhay nyo. Ganyan. Okay, yes, baby ko. Ay, sino ang aking apo, tinatawag si lola niya. O, yung pangatlo, bakit po masama ang pagiging mahiyain? Hindi ko sinasabi na masama ang pagiging mahiyain, na hindi masama. Ang sinasabi ko lang ay, it limits your growth. Hindi ka lalago. Hindi lalago ang buhay mo. Wala kang papupuntahan yan. Yung sinasabi ko. At ano ba yung mga tips? Ay naku, iho. Yung unang-una kong sinagot yan, ay nagbigay na ako ng isang katutak na tip. Panoorin mo na lang yung past episodes, ha? Yan sa YouTube. O nga pala ho, ang mga past episodes natin ay lahat naka-upload sa YouTube. Mag-usap tayo, Miss Malu nandun. At isa-isa ng nililink ng love ko sa Facebook account ko. Yung mag-usap tayo, Miss Malu. Ayan. Ayan ha. Ang pangapat. Paano maabot ng isang tao ang mga pangarap kung mahirap at walang talento? At ang the rest, sinasabi mong hindi ka nagpapatuloy sa mga gawain na gusto mo, yung mga ganyan-ganyan. Okay. Marami na akong sinabi before, hindi hadlang ang pagiging mahirap sa pagtatagumpay. Ang dami-dami ng mga example sa binigay ko. Okay? Now, ito naman sa walang talento. Iho, lahat ng tao na nilalang ng Diyos ay may God-given gifting, talento. Hindi lang yung limitado sa kanta at saya. Baka naman isip pa talento. Okay, talentadong Pinoy. Okay, meron pa bang show na gano'n? Na ang ginagawa lang ay kanta at saya at kung ano-ano pa. Giftings come in all form. Maraming anyo at paraan. Paano mo malalaman? Maging mindful ka. Sabihin, maging conscious ka sa lahat ng ginagawa mo. Right? At mag-focus ka sa tatlong paraan na to. Pag may ginagawa ka, tanong mo itong tatlong question na ito. Number 1, does this give me joy? Sabihin, kung ano man ang ginagawa mo, nagsusulsik ka, nagwawalis ka, nagsusulat ka, nagluluto ka, ano man yun? Tanong sa sarili mo, ito bang ginagawa ko, nagbibigay sa akin ng kasiyahan? Kasi kung hindi, malamang hindi ngayon ang inyong gifting. Okay? Sinabi mo magsusulat ka. Kung yung love ko, ayaw magsulat eh. Okay? Kasi niya gifting yun. Gusto niya magpintura, mag-paint. Ako, gift ko yun pagsusulat.
Okay? Kung hindi ka maligaya, hindi ba ginagawa? Kasi yung pangalawa dyan, maybe, can I sustain this for long period? Ano yung sabihin, pwede ko pa itong gawin ng mahabaan, ng hindi nag-give up katulad mo. Okay, natural kung hindi ka maging maligaya doon at hindi mo talagang gifting, hindi ka magtatagal doon. Diba? Humanap ka ng masasagot na oo. Dahil enjoy ako, magtatagal ako dito. At yung pangatlong tanong, do I want to develop this further? Sabihin, you're only 16 years old. Okay? Eh, sabi pa bago-bago pa isip niyan. So, mag-continue ka lang. Di ba? So, tanongin mo, ito bang ginagawa ko? Like, pagsusulat. Pwede ko ba, does it give me joy? Ang tanong ko sa sarili ko, sabi ko sa sarili ko, oo. Eh, kung sa'yo, hindi, o iba tayo. Ngayon, pwede ko ba itong gawin ng mahabaan? Oo, pwede ako magsulat ng isang araw. O walang tigil, diba? O, so ikaw, hindi mo kaya at ayaw mo, o hindi mo yung gifting. Yung pangatlo will be, do I want to develop this further? Gusto ko bang i-develop pa ito? Oo. Kasi ang susunod na career ko ay writer. Marami na akong sinulat. All I have to do is publish it. Okay? Yan. Sige. Ang kahuli-hulihan natin bago tayo mag-knock off, okay, ay before being a life coach, meron ba akong mga desisyon na pinagsisihan ko? Ay naku, iho, saksak ng dami. Okay. Kasi walang perfectong buhay. Lahat tayo nagkakamali. Ang diferensya lang ng happy at successful people, ang difference lang din sa mga na hindi na happy at hindi successful ay kapag sila ay nag-fail, okay, hindi na sila sumatayo. Okay? Yun lang ang kaibahan nun. Okay? May kasabihan dito, if you fall 7 times, you rise 8 times. Sabi, so ikaw yung nadapa, nagkamali, okay, okay, gawa na isang bagay na pinagsisihan mo ng 7 beses, tumayo ka ng 8 beses. Ano ibig sabihin nun? Huwag kang tumigil ng katatayo. Mas marami kang beses tumayo kesa na nadapa. Yun ang ibig sabihin doon. Hi! Okay. So, maraming salamat sa pakikinig ninyo. May sila ho hinihingal si Miss Malu 1 week after a major operation. At maraming salamat na nag-text sa akin at sinabing nagdadasal daw ho nila. Ako nga pagaling ko. By next week, sa awa ng Diyos, I will be live sa ating stasyon. No? Huwag niyong kalimutan. Kung meron ho kayong gusto yung tanong sa akin, text nyo lang sa 0919-873-1921. Punta ho kayo sa fanpage ko. Mag-usap tayo, Miss Malu, at ito ho, i-upload ito ni EJ Ayalde. Okay, sometime next week. At huwag niyo hong kakalimutan, malapit na ho ang susunod nating programa. Huwag niyo kakalimutan, marami hong problema sa mundong ito. Life is beautiful kasi you can make your life beautiful. Hanggang sa susunod na linggo po, ito po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan, dito sa ating top rating show on its time slot. Mag-usap tayo, Miss Malu. Magandang hapon po sa inyong lahat. Samahang pinagtibay na ng panahon. Walang iwanang samahan. 77 taon ng pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagpapalita.